Kumpirmado na ng Philippine National Police Forensics Team na mayroong tuberculosis ang estudyanteng namatay matapos umano'y sampalin ng kanyang guro. Pero inaalam pa rin kung may kinalaman ng umano'y pananampal sa kanyang pagkamatay. Nakatutok si Jonathan Andal. Paglabas ng preliminary findings ng autopsy kay Francis J. Gumikib, ang 14 anyos na estudyanteng nakomatos at namatay 11 araw matapos umanong sampalin ng teacher sa Antipolo. Nakumpirma ang hinala. Meron siyang tuberculosis o TB, sabi ng PNP Forensics Group. Sa lungs niya, nakakita kami na pulmonary tuberculosis. Pero pwede bang magdulot ng pagdurugo at pamamaga ng utak ang TB? Ito kasi ang dahilan ng pagkamatay ng bata batay sa death certificate nito. Infection kasi ang ang TB, so hindi siya magkakos ng bleeding. Pero hindi pa masabi ng PNP kung may kinalaman nga ba sa pagkamatay ng bata ang umano'y pagsampal ng teacher nito. Hindi pa rin nila inilalabas ang resulta ng autopsy dahil hinihintay pa ang resulta ng histopath examination na makapagsasabi kung paano nga ba namatay ang bata. Ang histopath examination po, ito po yung microscopic examination kung saan tinitingnan po namin under the microscope yung mga tissues na kinuha sa samples na kinuha sa namatay po. Ang Teachers Dignity Coalition naniniwalang hindi intensyon ng teacher na saktan ang bata. Nakausap na rin daw nila ang naturang guro. Nitong Biyernes, personal na nakiramay si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa pamilya ni Francis. Nangako siyang tutulong sa paghahain ng mga kasong kriminal kung meron daw itong basihan. Binigyan din ni VP Sara ng hanggang ngayong araw ang fact-finding team ng DepEd na tapusin ang kanilang investigasyon. Gumugulong na ang administrative proceedings ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. At kaugnay po niyan, gumugulong na ang administrative proceedings ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.